Ayun, magandang araw. Share ko lang sa inyo yung mga under chassis parts na pwede kayong abalahin o maaaring makadisgrasya sa atin pag tayo'y napabayaan o napabayaan natin at hindi napalitan. Okay, unahin natin kasi magandang sample kasi daming papalitan po rito. Unahin natin yung madalas natin makita sa social media. Ball joint. Ano yung ball joint nito? Ayun, nakakabit dito. Ayan. So, pag ang ball joint natin ay kumalog na, kaya may video ko niyan, paano mag-check. Kumalog na ganyan. Itong bola-bola niya dyan, kumakalaso yan. So, madalas mangyari sa mga crosswind, adventure, tsaka ayan, sa sedan, may mga na-encounter din ako sa BIOS. So yun, palagi ipacheck yung ball joint natin. Pag nakumalas yung ball joint na yan, connection kasi ito eh. Ito yung nakakabit sa gulong natin. Ayan. Ito, mawawala na ng connection dito sa arm. So, pag naghiwalay, ganun yung gulong. Hiwalay yan. So, pwede po mag-cause ng aksidente. Tapos, siyempre, abala sa daan. Ikalawa, nandito na tayo sa malapit. Ayan, CB joint. Nangyayari rin po yan. Kumakalas din yan. Yung bola-bola na yan, minsan dito rin. Bilang kumakalas yan. Pag nadudurog, may na-encounter na rin ako yan. Nadurog na yung sa daanan. So, nakakonekta ko ito sa transmission natin. So, nakakonekta rin sa gulong. So, possible, mawawala ng control yung isang gulong. Tapos, saan na ba yung rack end? Tie rod, ayun, rack end, tie rod. Rack end, tie rod. Rack end, tie rod. Mga ball joint po kasi yan. Siyempre, ito yung control ng steering natin. Nakakabit dito yung manubela natin dito sa dulo. Steering coupling bago yung column. Tapos siyempre, pag nabunot yan, nakakabit din sa knuckle arm. Pigtal, mawawala ng control yung steering natin, yung manubela. So, pwedeng mag-cause ng accident. Kaya mahalagang napacheck lagi natin yan. Tapos, shock absorber. Ayan. Nangyayari ho yan, napuputol to. Marami na po nakaka-encounter yan. Putol yung dulo. Ngayon, ito nakakabit yan dito sa shock mounting natin. Dulong ganyan. Tapos may nut yan dito. Tapos itong shock mounting natin nakakabit sa body. Yan, yan. So, ang pinaka nagdudugtong sa kanya, itong nut lang o yung ulo ng shock absorber. So, dito yan napuputol. Madalas pong mangyari sa Toyota. Yan, pag naputol yan dito, mawawala ng dugtong. Pupunta rito sa shock mounting. Tapos gaganon yung gulong ninyo kasi nakakabit rin ng gulong dyan. Ayan, yung naka-alarm natin. Yan. So, shock absorber. Okay, damay na natin tong clutch. Total, nakababa na rin naman. Ayan, kung sakali na magkaroon ng leak yung primary, secondary natin, ito yung secondary nito nakalagay dito. Kasama na. Release bearing. Ito. Kung nag-leak yan, lulubog yung natin, syempre abala. Tapos, yung primary niya, yung nakakabit sa pedal. Hindi lang po kita. Ito yung connection nya. Ayan yung tubo. Doon sa may pedal. Pero yung primary nakalagay sa may pedal. Nakatutok sa may pedal natin. Clutch pedal. Tapos clutch disc. Yung pyesa nila sir, na-stock na.
Minsan itong spring na yan, ang worst niyan, kumakalas tong spring. Kaya pagka nagtatapak, nagbibitaw ng clutch, may maingay, pa-check nyo po agad yan. Ito yung ipapalit namin bago. Matagal lang nabili nila sir. Ngayon na lang nila ipapakabit. Puro kalawang na na-stock. Nawala siguro sa balot. Pero goods naman yan. Pressure plate, release bearing, nadudurog po yan. Yung iba po, hiwalay yung release bearing nito sa secondary. So may mga sasakyan naman na kasabay na yung kagaya nito, kasabay na yung secondary niya sa release bearing. Sa Ertiga, sa Accent, yan madalas. Pag nag-leak yan, fluid yan, abala sa daanan. So pinaka worst dito sa clutch, kung sakali na madurog na, hindi na kayo makakambyo, tapos irig na sa daanan. So yun, isusunod ko po yung mga ano naman, maaaring makaabala sa atin pagdating sa makina. So yun muna, under chassis muna tayo. So yun pala, wheel bearing pala. Sorry, kalimutan ko. Yan, wheel bearing. Nakikita nyo naman yan, mga nakapalaw sa akin, yung nadudurog na yung bearing dito, nakakalas. Pwede rin mag-cause ng accident. So actually halos lahat naman, pero may yan, yung mga support naman yan, hindi naman kayo madidiskrasyo dyan kung sakali yan. Engine support, tapos stabilizer link, andun sa kabila yung stabilizer link ayos pa yung stab link. So yun, palagi po natin ipacheck yung under chassis natin kasi hindi po simple yung mga under chassis natin kasi pwede tayong ma-aksidente, abala sa daanan. Pagdating po sa sakyan, hindi lang o engine ang kine-check dyan mga ma'am at sir. Siyempre pang ilalim din natin, napakahalaga yan kasi lalo pagka nawalan tayo, imagine niyo may isang pyesa dyan, example ko na lang yung ball joint o kaya tie rod, may isang pyesa dyan, tapos biglang kumalas, tumatakbo kayo na matulin, tapos nataranda tayo, hindi natin na control, nawala ng control yung manubela natin, sure ball na, disgrasya na po yun. Kung mabagal-bagal siya, swerte-swerte pa rin, pero abalahin pa rin. Okay. So yun lang, under chassis parts po.